nagkaroon po ng interview, ambush interview, ito pong si Ombudsman Boying Remulla. At dito mga kababayan nabanggit yung posibleng lokasyon ni Senator Bato de la Rosa. At dito pala mga kababayan sa pag-uusapan natin, posible pala na makalaya ito pong si Digonggong kung may isang magsasakripisyo. At sino sa palagay nyo yung posibleng magsasakripisyo na yon para lang makalaya at makalabas ito pong si Digonggong mga kababayan. So ito, pakinggan po muna natin itong video, ambush interview kay Ombudsman Boying Remulla. I-play na po natin mga kababayan. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po sir si Sen Bato. I can only say it after it's said and done. May mga bagay ako hindi pwede sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. No. Meron. ICC warrant of arrest ata yung kay Senator Bato de la Rosa. Kinumpirma niya ata dito mga kababayan na meron po talaga. Kaya may mga bagay ako hindi pwede sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po sir si Sen Bato sa Pilipinas. Andito ba naman yata? He's supposed to be in Pampanga. Is he also under your... Sabi ni Azi Gabriel, singit lang Jake. One question, ano reason why naging representative ng PWD si Guanzon? Di ko nga din alam eh. Baka may, alam niyo na yun. Surveillance currently? Or I know lang, we're tracing his whereabouts once in a while. At trace namin. I can... kahit daw nasaan si Senator Bato de la Rosa sa mga oras na ito o sa mga oras na ina-ambush interview, ito pong si Ombudsman Boying Remulla, alam daw nila kung nasa saang lokasyon itong si Senator Bato dahil natitrace daw po nila yan. Pero ang maliwanag daw po kasi dito mga kababayan, si Senator Bato de la Rosa nasa parting Pampanga daw mga kababayan. Ayon po yan kay Ombudsman Boying Remulla. So ibig sabihin, under surveillance, ito pong si Senator Bato at alam na kung nasa saang lokasyon po siya. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, ang nakakapagtaka kasi dito, kung talagang mahal ni Bato de la Rosa itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, bakit hindi na lang niya mga kababayan sundin itong sinasabi sa nakita po nating balita galing po sa Pilipinas Today, Batangas. O sabi dito ayan, merong 1.1 million followers mga kababayan. So sabi po dito, basahin natin. Ito daw mga kababayan sinabi ni dating Supreme Court, o itong SC, Chief Justice Maria Lourdes Serrano na mayroong posibilidad na aminin ni Senator Ronald Bato de la Rosa na siya ang utak sa likod ng pagpapatumba sa libu-libong biktima ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. Bakit daw mga kababayan may posibilidad na aminin ni Bato de la Rosa lahat? Ang dahilan dyan upang maisalba lamang ang kanyang dating amo na si former President Rodrigo Roa Duterte na ngayon ay nakapiit sa International Criminal Court ICC Detention Facility sa The Hague sa Netherlands mga kababayan. Ang tanong kasi dito, sa tingin nyo ba aaminin ni Bato de la Rosa yan? Sa tingin nyo ba mga kababayan, kapag si Senator Bato de la Rosa halimbawa nakulong sa International Criminal Court, papayag ba yan na siya ang magiging kapalit ni Digonggong doon? Si Digonggong ang nasa labas bago siya ang nakakulong doon mga kababayan. Sa tingin niyo papayag si Bato ng ganyan? Siyempre hindi. Siyempre hindi. Bakit? Ba't natin nasabi mga kababayan kung ngayon pa nga lang ayaw na ni Senator Ronald Bato de la Rosa na magpa-aresto kung sakaling lumabas na yung arrest warrant at ipadaan sa International Criminal Court, sa tingin nyo, papayag, lalo pa kaya yung pumayag kung sakali na na ipapalit siya kay Digonggong? Si Digonggong makakalabas na arkitekto na madugong pakikipaglaban sa ipinagbabawal na bato, tapos etong sumunod lang ang makukulong at magiging fall guy, sakripisya lamb. Siyempre hindi papayag niya si Bato. Diba mga kababayan? Mas gugustuhin pa ni Batong magtago at hindi magpahuli kaysa pumalit kay Digonggong. Anyway, sabi pa dito, eto daw, if Senator Bato, loves the President so much, he should just accept all the responsibility onto himself. Pahayag ni Serrano sa panayam sa one-on-one with Karen Davila ngayong Biyernes, Disyembre 5. If the President really gave the instruction and it was carried out, that it should be Senator De La Rosa who
should explain to the ICC na mali ang interpretasyon ng pre-trial chamber na siyang nag-issue ng arrest warrant, paliwanag ni Serrano. Matatandaan na napatalsik si Serrano bilang Chief Justice ng Korte Suprema nung termino ni Rodrigo Duterte noong 2018 sa pamamagitan ng co-warrant to petition upang ipawalang bisa ang pagkakatalaga sa kanya ni dating Pangulong Benigno Simeon Noynoy Aquino III. Sa panahon ni Aquino III, mga kababayan. So ngayon, kung titingnan nyo, may paraan naman pala. May paraan naman pala para makalabas si Digonggong, mga kababayan. At ang paraan na yon ay walang iba kung hindi aminin ni Bato de la Rosa na siya ang arkitekto, siya ang nagpatupad, at siya ang responsable at nasa likod ng madugong pakikipaglaban ng Duterte administration sa ipinagbabawal na bato. At isalba niya si Digonggong, mga kababayan, at palabasin niya na walang kinalaman o walang kasalanan si Digonggong. Yun lang ang tanging paraan para maabsuelto, mga kababayan, etong si Digonggong sa kanyang pananagutan. Diba? Kaya para sa akin, mga kababayan, pwede naman na aminin na lang ni Bato de la Rosa kung kung papayag siya. Kung papayag siya, mga kababayan, na maging sakripisya lang. Pwede naman. Magpahuli siya, magpa-aresto siya, at pagdating sa ICC, aminin na po niya. Aminin na po niya lahat. Yun ang tamang pinakatama at pinakaayos na dapat po niyang gawin. Aminin niya lahat at talagang sabihin niya na siya ang arkitekto at siya ang nagpatupad. At ang mangyayari diyan, magiging sakripisya lang siya at makakalaya si Digong. O di siya magdudusa sa International Criminal Court habang buhay at si Duterte tatanda ng malaya. At pag tumanda na ng malaya, doon din naman ang pupuntahan. May nangyaring hindi maganda dito kay Digonggong o di masarap ang buhay ng mga anak ni Duterte, samantalang si Bato na ando doon sa International Criminal Court nagdudusa. Ang tanong dyan, papayag ka ba, Senator Bato de la Rosa, na kung talagang mahal mo si Digonggong, palitan mo. Palitan mo. Kung talagang mahal mo si Duterte, palitan mo. Kasi kung usapang pag-aresto din lamang naman, mga kababayan, yung hamon dati ni Senator Bato, mga kababayan, dito po kay former Senator Trillanes, handa pong gawin ni former Senator Trillanes. Ano po, kasi kung titingnan po natin, etong nakita po nating balita galing po sa Di Umano, sabi po dito, mga kababayan, eto daw. Diba sabi ni Bato de la Rosa dati, sabi nga, mga kababayan, ni Bato de la Rosa dati, make my day, Mr. Trillanes. Daldal ka ng daldal dyan. Diba? Gusto mo sumama ka pa, ikaw pa magposa sa akin pag inaresto ako. Diba, mga kababayan? So ngayon sabi dito, I will make his day. Former Senator Antonio Trillanes Deport said he is prepared to personally accompany Senator Ronald Bato de la Rosa should the latter face RS responding directly to remarks de la Rosa had previous thrown at him earlier this year, mga kababayan. So ibig sabihin, willing si former Senator Trillanes na samahan yung ating mga kapulisan para siya mismo magposas kay Senator Bato de la Rosa. Ano po, para ibigay yung kahuli-hulihang hiling o gustong mangyari ni Bato de la Rosa na si Trillanes ang magposas po sa kanya. So sabi pa dito, during an interview on journalist Christian Esguerra's program, Pac-Pers, Trillanes said he is willing to grant De La Rosa's earlier dare. Ibig sabihin, yung hamon daw ni De La Rosa, willing daw pong tanggapin ng mas maaga ni former Senator Trillanes, mga kababayan. Sabi pa dito, pagbibigyan ko yung request niya na samahan ko siyang pupusasan siya. I will be there beside him. Ganun na lang yon. Bubulagin ko na lang siya siguro. I will make his day. Yan po yung sabi dito. So ngayon, kung titingnan nyo, mga kababayan, talagang buo ang loob ni former Senator Trillanes na pagbayarin talaga ito pong si De La Rosa. Ano po, mangyayari to sa kasaysayan ng Pilipinas na naghamon itong isang senador sa former senator na pusasan siya.
At mangyayari yan mga kababayan sa kauna-unahang pagkakataon kapag ka lumabas na ang arrest warrant ni Bato at ipinadaan sa Interpol mga kababayan. So sa mga oras na arestuhin itong si Bato, wala siyang magagawa kung hindi pupusasan siya ni former Senator Trillanes. Ano po sabi pa dito, pagbibigyan ko yung request niya na samahan ko siyang pusasan siya. I will be there beside him. Ganun na lang yon. Bubulagin ko na lang siya siguro. I will make his day. Yan po mga kababayan yung sabi ni former Senator Trillanes. Pero para sa akin mga kababayan, tingin ko dito, kung mahal talaga ni Bato de la Rosa si dating Pangulong Rodrigo Duterte, dapat palitan niya. Yun yung panawagan ko dyan. Dapat palitan niya. Kung talagang mahal mo, palitan mo. Ganun lang kasimple mga kababayan. At saka ito, uulitin ko, lagi ko naman itong sinasabi mga kababayan. At lagi ko po itong inuulit sa inyo. Yung sponsor ng mga maisog rally ni Digunggong dyan sa Dahig, ayan o, puro, grabe to, nagsusulisit pa oh. Yung mga kababayan, nagsusulisit ng perma. Diba? So ngayon, ito para sa akin mga kababayan. Kung talagang mahal ni na Alputera at netong sina small boy, etong si Digunggong, bakit hindi nyo nalang kumbinsihin si Senator Bato de la Rosa na palitan eto pong si Duterte mga kababayan dyan sa Dahig? Eh di ba malalapit naman kayo dyan kina Bato de la Rosa, bakit hindi mo sabihan Jasmine Alputera na palitan ni Bato etong si Digong? Kung talagang mahal ni Bato si Digong ito lagi ko to sinasabi mga kababayan. At kung talagang loyal etong si Small Boy sa pagsama-sama niya at pakikihalubilo niya dito kay First Lady mga kababayan, bakit hindi niya utusan etong si Alputera na mag-post sa social media ng Sara resign? Total naman si Sara hindi naman nagtatrabaho ng maayos at puro travel lang yung alam. Diba? Biruin niyo matatapos na yung termino niya. Wala pa siyang masasabing legasiya niya na talagang mapapakinabangan ng taong bayan o napapakinabangan ng taong bayan. Puro band-aid lang yung nagagawa niya. Ano yung band-aid mga kababayan na sinasabi ko? Puro panandali ang puro panandali ang tulong sa mga kababayang Pilipino po natin. Yung ginagawa mga kababayan ni Sara Duterte, yun ba ay trabaho ng pangalawang Pangulo? Hindi. Kaya nga kung etong si Alputera mga kababayan, kung etong si Small Boy loyal sa sinusuportahan yung ginagawang maganda ng administrasyon ni PBBM na puro trabaho lang, talagang dapat utusan niya na etong si Alputera na mag-post ng Sara resign. Bakit hindi niya kumbinsihin si Alputera na mag-post dito ng Sara resign kaysa mangalap ng perma para makalabas etong si Digunggong na hindi na naman makakalabas? O di kaya naman, kumbinsihin mo na lang Small Boy na sabihin ni Alputera kay Bato de la Rosa na palitan. Ano po palitan ni Bato etong si Digunggong dun sa Dahig? Yun ay kung papayag si Bato de la Rosa. Diba mga kababayan? So kayo, kung kayo po ang tatanungin, ano po masasabi ninyo? Tingil po dito mga kababayan, dapat ba nautusan na lang ni Small Boy etong si Alputera na sabihan si Bato na palitan si Digunggong doon? And then total naman hindi nagtatrabaho etong si Sara. Dapat ba na pagbitiwin na lamang po sa pwesto eto pong si Sara Duterte? So comment below na lamang po mga kababayan kung ano po ang masasabi ninyo hingil po sa mga topic na yan na tinalakay po natin.